Alam nyo, napakaganda lamang no, na ang sabi ng Panginoon that we need to live a good lives on bad days. Amen po ba? Amen. Bagaman bad days, yung mga nagsilipas na nakarang araw. Sino yung nagsabing bad day, Panginoon, yung, or bad week, yung mga nakalipas? Para sa akin. Para bang nasira yung linggo mo, sira yung araw mo nung nakaraan. Sino yung nagsasabing ganon? Nasira ba yung araw mo itong mga nakalipas? Ano yung sumira? Sino yung sumira? Asawa mo, kapatid mo, katrabaho mo, yung kapalpakan sa mga plano mo, sinira ba nito yung iyong araw, yung nakalipas na ito? So again, we were commanded to have a good lives on bad days. Amen po ba? Nandiyan ka pa ba? Amen. So, samahan niyo po ako sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 12 na ating pag-aaralan no, sa umagang ito. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi ginising na naman niya ako no, ng 1 o'clock. No? At ito po, nagpahatid na naman si Lord ng kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Amen. Mabuti ba ang Diyos? O, so palakpakan natin si Lord, no? Hindi niya hayaan na mawalan ng mensahe sa every Sunday. Bagaman, sa mga previous days, no, sa mga nakalipas na araw, ang dami po nating ginawa, no? From Monday hanggang kahapon, ngayon, no? Ay talagang wala pa rin tayong tigil, no? But praise God, sa kabila ng mga sabihin natin ng mga kapalpakan in our lives, mga kapaguran, no? Sabihin natin na still God is good in our life. Amen. Sabihin natin, God is good. Parang wala sa puso mo. God is good. Amen. Okay. So umagang ito, nasamahan niyo ako na tayo po'y magbasa, no? Basahin natin ng sabay-sabay. Pwede po ba yan? Okay, let us read. 1, 2, 3. Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos, at tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bakay tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga espiritual na handog ng kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Verse 6. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan, tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion o sa Sayon ang isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Verse 7, anong sabi niya? Kaya't sa inyo na mananampalataya, siya'y mahalaga, subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bakay ay isang naging puno ng panulok. Okay. 8. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinilaga. 8. Ngunit kayo'y isang lahing pinili. Amen? Isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga kapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Verse 10, anong sabi niya? Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Verse 12, maging marangal ang inyong mga pag-uugali sa gitna ng mga hentil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na para kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nilang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yung ibig sabihin, pagdating ng Diyos. Okay? So, verse 13. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari sa kataas-taasan. Verse 14, last verse. O sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, tayo pong lahat ay
ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan, banal, maraming salamat, Lord. Muli, idinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito upang muli kami, Panginoon, makarinig ng iyong mga mensahe na magpapalakas sa amin, magpapatatag, magpapatibay ng aming pananampalataya. Truly, Father God, kailangan po namin ang mga salita mo sa aming buhay sapagkat sabi mo sa iyong salita na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa iyong mga labi. Alam namin, Panginoon, that today, ang mga salita mo na aming marinig, Panginoon, ay magiging kapaki-pakinabang sa aming buhay pananampalataya, sa aming buhay espiritual. At sa oras na ito, dalangin namin ikaw ang kumatagpo sa amin, ikaw ang mag-ingat, gumabay, magbigay ng kaunawaan, karunungan, Panginoon, sa aming pag-aaralan. Lord, gamitin mo ang iyong lingkod upang maipahayag ang dakilang mensahe mo sa umagang ito. Dalain ko po, God, na turuan mo ko na magkaroon ako ng pag-iingat na maihayag ang iyong mga salita sa umagang ito. And I pray also, Father God, that you will open every heart and every mind, every ears, Panginoon, na magiging attentive sa iyong mga salita sa umagang ito. And I rebuke, Father God, every distraction, so God, sa lugar na ito. Dalayan ko po, Panginoon, na sa oras nito ay maranasan namin, Panginoon Diyos, ang kabutihan ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming sama-sama panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, yung sinabi natin kanina, yung good lives on bad days, ito po yung pamagat ng mensahe ng Panginoon. Bagaman medyo mahirap, kasi imagine mo, no, paano magiging mabuti yung pamumuhay mo, o paano mo gagawing mabuti yung buhay mo sa kabila ng napakapangit na araw. Tama po ba? Imagine paano ka magiging masaya kung may pagsubok na dumarating sa iyong buhay, may pinagdaraanan ka. Tama ba? Napakahirap po nun, na gawin nun. Tama? Tama ba? Hindi naman pwedeng nagluluksa ka tsaka ka tumatawa. No, hindi pwedeng ganon. So, makikita natin na bagaman ito'y napakahirap gawin, pero gaya ng ating binasa, sa atin, tayo na mga hinirang, tayo na mga pinili, tayo na mga strangers lamang dito sa mundo. Because the world is, sabihin na natin, is full of bad things. Tama po ba? Kaya nga habang tayo sa mundo, nasa mundo tayo, makakaranas tayo ng mga bad days in our life. Amen po. Parang di kayo niniwala. Pangit ba ang gising nyo? Kung pangit ang gising nyo, huhulaan ko kung bakit pangit. Kasi nung paggising mo, nakita mo yung katabi mo. Okay, kung hindi, pastor, wala akong katabi. Okay. Siguro kaya bad days ka or pangit ang gising mo kasi nung pagmulat mo, nakaharap ka sa salamin, nakita mo yung sarili mo. Kaya siguro pangit yung araw mo dahil pangit yung nakita mo. Nako niyo po ba? Hello? Pangit nga talaga ang nakita nyo. Pangit ang araw mo ngayon kasi wala ka sigla. Di ko lang, may pinagdadaanan ka siguro. No? Anyway, sa sitwasyon na meron ka ngayon dahil tamad na tamad kang sumagot, Pastor, mabigat ang aking mga labi, ang aking mga bibig, mabigat para magsabi ng Amen o Praise God. Parang napakahirap sa ating sabihin yun, no? Tama ba? Napakahirap sabihin. But anyway, today, ang sabi ng Lord that we need to live a good lives on bad days. Tama po ba? Kailangan mamuhay pa rin tayo ng maganda, ng maayos, ng mabuti, sa gitna ng mga pangit na sitwasyon o mga bagay na nagaganap sa ating buhay. Amen po. Okay, gaya ng ating binasa kanina sa chapter 2, verses 4 to 12 ng 1 Peter. Well, of course, gusto natin yan, maganda yan, tama na. Pastor, paano nga ba mamuhay ng maayos, ng mabuti, ng tahimik, ng masaya, sa gitna ng mga bad things na nangyayari or bad days na dumadaan sa aking buhay? Lalo na ngayon, tumataas, bumababa yung economy natin, no? Pero hindi naman tumataas yung sweldo mo. It is a bad day, tama po ba? Imagine, magbabayad ka ng mga bills mo, ng mga pagkakautang mo, at kapag naibayad mo na lahat yan, walang-wala na, wala ka ng pera. So, paano tayo makakapamuhay ng maganda? So, maraming mga bagay, no, na nagaganap sa buhay ng tao. But then again,
bagaman maraming bad things o bad days na na-experience mo, hindi pa rin yun rason para hindi ka mamuhay ng mabuti at maayos. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Okay. So, ang tanong, Pastor, gusto ko yan. Paano? Yun ang tanong. Tama po ba? Ito yung pag-aaralan natin yan. At tinuturo po ito sa mga talata na ating binasa. How to live a good life on bad days. So, number 1, makikita natin to sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5. Anong sabi niya dyan? Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At, verse 5, anong sabi niya? Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-ali ng mga espiritual na handog sa nakasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yung tinuturo sa atin dito? Para nang sa ganun, bagaman pangit yung araw mo, okay, pangit yung panahon, it is a bad weather, maulan, makulimlim, no, walang trabaho, walang kuryente, walang wifi. Bad day yun, di ba? Tayo, busit na busit ka kapag walang wifi. Tama po ba? Di ba kayo nabubusit pag walang wifi? Totoo ba yun? May data. O pag wala kang data, di ba hinahanap mo sa kayayang data na yan? Di ba busit na busit ka, may gagawin ka, may i-chat ka, and everything, mag-gigikas ako. So yun, alam niyo ang sabi ng Panginoon, unang-unang gagawin natin, be the church. Sabi mo, yun ang gusto ng Panginoon, be the church. If you want to have a good life on a bad day, okay? Kung gusto mong makaranas pa rin ng isang mabuti, maayos, no, na pamumuhay, be the church. Okay? Isang bagay na nakakalimutan natin, be the church. Ang alam kasi ng mga tao, yung church, para gumanda yung buhay nila, maging maayos, magkaroon sila ng kapayapaan, nagsabi nila, punta nga ako sa church. Magsisimba nga ako. Okay? Ganun yung mindset ng mga tao. They will go to a place na kung saan makakaranas sila ng mga bagay na napakasarap. Sariwang hangin, magandang tanawin, ganun ang ginagawa nila para maging maayos ba. Aalis sila sa kanilang tahanan kasi busit na busit sila sa kasama nila sa tahanan, bagaman wala namang dahilan. Dumarating kasi sa buhay ng tao yun eh. Wala namang dahilan pero nabubusit sa isang tao. At you know what, church? Yun ay gawa ng kalaban. Bigla na lang yung mga kaisipan nila para sila nagkakaroon ng tinatawag na bipolar. Alam niyo yung bipolar? Yung positive at saka negative. Yung good mood and bad mood. Masaya, tapos biglang malungkot, mabait, biglang hindi mabait. Yung mga sumpungin, at idadahilan nila, hindi kasi nagme-menopause na ako eh. Hindi kasi masakit yung pakiramdam ko. Hindi kasi na-injection na ako eh. Mga dahilan natin, gina-justify natin yung pagbabago ng mood natin. But remember, a church will always be a church. Tama? Tama ba? Kung ginagawa mo, sinasabi mo, I am the church, I am a church, hindi nagbabago ang church. Hindi naapektuhan ng church kung ano man yung isinaksak sa kanya. Hindi nagbabago ang church kapag meron siyang problema. Kasi ang church will always be the same. Bakit? Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Ang sabi nga nun. And Jesus Christ is in you. Kung nasa iyo si Kristo, nagbabago-bago ka ba ng mood? Kasi si Kristo rin ang namumuhay sa atin eh. Kung si Kristo rin ang namumuhay sa atin, si Kristo hindi siya nalungkot nung siya po ay hindi makakain. Yung bawat araw na dumarating kay Kristo, hindi. Still, yung joy naroroon. Hindi siya naapektuhan ng bawat sitwasyon sa kanyang buhay. Because He knows kung sino yung kasama niya. Tama ba? Hello, nandiyan ka pa ba? Sasabihin ko po sa inyo, ito yung mga nare-research ko, ng isang tao na pabago-bago ng mood, siya po'y napopossess ng evil spirit. That's reality. Let's face it. May mga nag-explain po nun.
May mga nagpatotoo noon scientifically. No, na talagang ang isang tao na pabago-bago ng mood. They are being possessed by the evil spirit. And if you are the church, hindi kayang makapag-penetrate no ng masamang espiritu sa isang tao na itinuturing niya na siya church. Kasi yung tangi nating sandigan is yung church eh. Yung pupunta tayo sa bahay-sambahan. Tama po ba? Yun yung ating pinaka. Number 1, kaya nga ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo Matthew chapter 31 verse 13. Ito po yung nasa templo si Jesus, no? Na nakasulat din naman sa John chapter 2 verse 12 to 16. Babasahin natin mamaya. Ang sabi niya sa Matthew 21:13, it is written, ang sabi niya, sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay, if we are the church, ang aking bahay ay tatawagin bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Tingnan niyo, sabi niya, itong buhay na to, itong templo na to, because we are the temple of God, and we are considering ourselves as the church, tinuturing na tayo yung church. Naku niyo po ba? Hello? Okay, tinuturing natin na tayo yung church. So, dahil tayo yung church, ang sabi ganon, it is written, He said to them, my house, my church will be called a house of prayer. So, hindi nawawala yung panalangin. Kaya nga, ano man ang dumarating sa buhay mo, nakakapanalangin ka pa rin. Sometimes ang panalangin kasi, nagaganap lang sa ating buhay kapag meron tayong karanasan na pangit. But the moment na ikaw ay masaya, hindi yun lang natin makuha ang manalangin sa Diyos. Well, of course, ang mindset kasi natin, ang panalangin ay kapag may problema lang. Amen po ba? Di ba ganoon naman tayo? Manalangin ka lang kapag talaga may problema. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, because we are the church, well, of course, kailangan na papanatili na itong church na ito, itong templong ito, ay mapanatili niya na maging prayerful. Sabi mo, prayerful. Kapag ang tao kasi nanalangin, ang ibig sabihin, may mga bagay na darating sa kanyang buhay na papaghandaan niya yon dahil sa panalangin. That's why, bago tayo tatayo sa ating higaan, the moment na pagkagising mo, you will pray. Tama ba? Kasi you want to be protected by God. Gusto mong ingatan ka ng Diyos at gusto mong pangunahan ka ng Diyos. Yun ang isang church. Do you consider yourself as a church? Kasi sabi natin, sa church building, tayo po'y nananalangin, tayo umaawit, tayo nagpupuri, tayo nagbabasa ng Bible. So, if you are considering yourself as a church, kahit wala ka sa church building, kailangan mong manalangin, kailangan mong magpuri, kailangan mong umawit, kailangan mong magbasa ng Bible, kailangan mong makipag-fellowship. You need to share the Word of God. Di ba kapag bad mood ka, ang hirap mong mag-share, no? Parang ayaw mo, hindi ako makapag-share kasi ang bigat. Hindi ako makakanta kasi ang bigat. Church, ang sabi ng Panginoon, kailangan pa rin nating magkaroon ng isang maayos, mabuting buhay kahit na nasa gitna ka ng bad days or bad things or pangit na sitwasyon sa iyong buhay. Hindi tayo dapat napipigilan na magsaya, magpuri sa Diyos. Amen? Because we are the church. We are church. Kaya yung iniisip natin, no, na church is church building, ang katotohanan, ang church ay ang tao. Tama po ba? Tama ba? Kaya nga yung ibang katuruan, nakala nila yung ililigtas ng Diyos ay yung church building. No. Aanin ng Diyos yun. Ang ililigtas niya, ito. Ito yung ililigtas niya. Tama po ba? Punta tayo sa John chapter 2, verses 12 to 16. Parang kaganapan na ito, no? Pero mas maganda kasing kunin sa John chapter 2, verses 12 to 16. Anong sabi niya? Pagkatapos nito ay bumaba siya sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at ang kanyang mga alagad. Sila'y tumigil doon ng ilang araw. Verse 13. Anong sabi niya? Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Verse 14. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Verse 15. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalit
at itinaob ang kanilang mga mesa. Verse 16. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati, ay sinabi niya, tingnan niyo po, kakaiba yung ginawa niya eh. Sa mga nagtitinda ng kalapati, kanina yung mga nagpapalit ng pera, ano? Okay, pero dito tingnan nyo, sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin nyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawing bahay pamilya ang bahay ng aking ama. Kung titingnan natin, kung babalikan natin, ano yung ginawa ng mga tao doon sa templo ng Diyos? Ginawa nilang supermarket, ginawa nilang palengke, na ang laman ng simbahan ay puro business. Ganun yung ginagawa natin eh. Kaya tayo nasa church because nag-aanap tayo ng asset, mapapagbentahan, mapapagbilan, which is dapat hindi ganon. Iniisip lagi ng church, business. Paano lalago? Yun ang sinasabi noon. Ngayon, tignan niyo po, sa mga nagtitinda ng mga kalapati, ang kalapati sumisimbolo ng peace. Tama po ba? Are you there? Na sinasabi na kapag ito yung laman ng isip natin, mga business, pagkakakitaan, para bang somehow, ito yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya ang sabi rito sa mga, take note ha, talagang hinarap niya. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya. Meron siyang sinabi sa mga nagtitinda ng kalapati kanina, sa mga nagpapalit ng pera, basta tinumba niya lang yan sa iba't ibang mga nagtitinda na naroroon. Pero sa nagtitinda ng kalapati ay sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay na ito. Yung mapagkunwaring kapayapaan, yun ang ibig sabihin, tanggalin yun. Yung kinukonsidera ng tao na nagiging kapayapaan niya sa gitna ng pagsubok na meron siya. Or yung kapayapaan na nanatili sa ating buhay, na tayo yung gumagawa ng kapayapaan natin. Ang sabi ni Lord, tanggalin niyo yan kasi fake yon. Sometimes may ginagawa tayo, yung sariling pamamaraan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan eh. Pero mali po. Fake yung ginagawa nating kapayapaan. Yung kapayapaan may kaakibat na security yun eh. Tama ba? Amen? Kaya kapayapa kasi may nakikita kang seguridad sa buhay, kaya payapa, may pera kami, may business kami. Kaya ang sabi ng Panginoon, alisin niyo yan. Kasi para bang nakaangkla ang ating buhay sa mga bagay na ito na nagiging payapa tayo dahil may business ka. May trabaho yung family mo, may nagpapadala sa iyo, so kapante ka ngayon. Nakuha niyo po ba? Pero sabi ng Panginoon, tanggalin niyo lahat yan. Tanggalin lahat yan. Ang nais ng Panginoon na ang puso ng bawat tao, ang tao mismo na tumanggap sa Kanya, kung titingnan natin sa verse 4, balik tayo sa 1 Peter, verse 4, sabi rito, lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. Okay? Lumapit daw tayo sa Kanya, sa Diyos or kay Jesus, na siya yung isang batong buhay, yung cornerstone. Bagaman itinakwil ang mga tao, itinakwil si Jesus, bagaman itinakwil ang mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Itinuring tayo na katulad ni Kristo, na kung saan si Kristo po, bagaman siya yung itinakwil ng mga tao, ang sabi sa atin is maging kagaya tayo ng ating Diyos, o kagaya tayo ni Kristo. No, kanyo po ba na pinapahalagahan, na pinili, na kung saan ang magiging purpose dapat ng isang pinili is to be the church. Are you there? Kasi sinasabi dito, tingnan niyo po, basahin ko sa English version, as you come to Him, the living stone rejected by men, so baybayan niyo po ako sa Tagalog, but chosen by God and precious to Him, you also, ikaw rin, you also, like living stones, also inahilog tulad tayo kay Jesus, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, kagaya ni Jesus, offering spiritual sacrifices. Ito kasi yung dapat natin ginagawa. Because we are church at alam natin na ang tungkulin lang natin at ang layunin natin, ang design ng Diyos sa atin is to give praises to Him, is to give sacrifice to Him. Nakuha niyo po ba? Hindi sinabi ng Panginoon na mag-alala ka. Wala siya sinabing ganon. Hindi niya sinabing mabagabag ka. Hindi niya sinabing matakot ka. Hindi niya sinabing maglumbay ka. Kasi hindi tayo sakop ng panahon. Hindi tayo kontrolado ng panahon o ng sitwasyon.
But I don't know why, kapag merong sitwasyon, nagpapadala tayo. Nagpapadala tayo, makulimlim, malungkot ka dapat. Kapag mahal na araw, dapat nagluluksa ka din. Dapat hindi ka naliligo, patay ang tubig. Nakikiayon tayo, which is wrong. Amen po ba? Because ang church, hindi kailanman nagbabago ang kanyang layunin. Ang layunin niya lagi ay magbigay ng pagdakila sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord doon. Sa verse 2 or sa chapter 2 again ng 1 Peter, sa verse 9, ito yung ating mababasa. Tingnan natin. Ngunit kayo isang lahing pinili. Nakanya po ba? Isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Anong ibig sabihin, no? For us to live a good life, on bad days, pangalawa is this, learn to praise God. Sabi mo, learn to praise God. Para hindi masira yung araw mo. Naku niyo mo ba? Hindi ka kumita ngayon, sabi mo, praise God. Nadapa ka, praise God. Nasunugan ka, praise God. Bagaman mahirap talaga na napapurihan ng Diyos sa bawat nangyayari sa atin. Mahirap yun, ha? Namatayan ka, praise God. Unless yung talagang gusto mong namatay ay yung kaaway mo, praise God, namatay na siya. Yun talagang mapapapraise God ka, mapapalundag ka, mapapahallelujah ka. Pero yung bad days, and then suddenly you will say, praise God, parang napaka-imposible noon, na parang napakahirap. And yet, ang sabi nga ng Panginoon, kaya ang sabi niya, matuto tayo na magpuri sa Diyos o papurihan ang Diyos. Naku niyo po ba? Because a church, ang isang church, dapat ito yung nagiging attitude niya. Yung laging magbigay papuri sa Diyos. Praise God, wala tayong makain. Ito naman yung tinuro sa atin ng Panginoon Tama po ba? 1 Corinthians 10:31, ano sabi niya? So whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Ayun ang sinabi niya Do it for the glory of God. Yung mapaparangalan pa rin ng Diyos. Yun ang nice na makita ng Panginoon sa atin. Bad days yan. Bad days na nga Pangit na nga yung sitwasyon Hindi ka pa ba magbibigay papuri sa Diyos? Tama? Gawin natin positibo yung mga bagay, yung mga araw-araw natin na pangit sa buhay. Gawin natin positibo yung ating pananaw by saying, praise God. Amen po ba? Meron bang naganap sa buhay nyo itong mga past few days? O meron bang kaganapan ngayon sa buhay nyo, pangit yung kaganapan sa buhay nyo? Kaya mo bang sabihin, praise God? Kaya mo ba? Sige, sabihin nga natin. Ayun. So, napakaganda lang, di ba? Na problema na nga yan. Problemahin mo pa. Tingnan nyo ang sabi rito. Sa Philippians chapter 2, verse 14 to 15, meron napakaganda rito, na sulat. Philippians chapter 2. At alam ko po, tayong lahat alam natin ito. Sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng, ano pa? Na wala daw pagrereklamo. Nako niyo, hello? Nagsabi niya, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay, lahat ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Tingnan niyo sa English, do everything without complaining or arguing. Ito daw yung gagawin natin. By doing that, of course, uuwi pa rin yan sa pagpupuri sa Diyos. Instead na mag-complain ka, thank you Lord, praise God, hallelujah. Amen po ba yan? Bagaman mahirap talagang gawin ito. Bagaman napakadaling sabihin, learn to praise God. Oh, ganda pakinggan. Well, of course, aminado naman tayong lahat, mahirap natin gawin. Kaya nga, number 1, kanina pinag-usapan natin, be the church. Nakanyo po? Kailangan meron mo ng pag-amin, pagtanggap na you are the church, you are a church. So that it will be
much more easier for you to say, praise God. Naku niyo po? Hello, nandiyan ka pa? Okay, yun ang sinasabi, no, ng Biblia. Balik tayo sa verse 9 ng 1 Peter chapter 2, sabi niya, ngunit kayo'y isang lahing pinili, no? Isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Tingnan niyo, kung bansang banal tayo, a holy nation, bakit tayo magrereklamo, tama? Sa bayan ng pag-aari ng Diyos, kay Lord ka eh. Ano kailangan nating mag-alala? Bakit kailangan nating mag-alala? Bakit kailangan mong matakot? Kay Lord ka. Tama po ba? So, ang kailangan lang natin gawin, dahil na kay Lord tayo, ano gagawin natin? Praise God. Yan lang naman yung gagawin natin. Sabi niya, upang inyong ipahayag ang mga kapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman. This is the purpose. This is the purpose. Na kung saan sa kabila ng nangyayari sa atin, nakukuha pa rin natin mag-praise God. At naihahayag gayon. Wow! Paano mong nakuha mag-praise God? Wala ka na nga makain. Praise God pa. Magtataka yung mga tao, bakit? Nakalimutan nyo ba? O ipaalala natin sa kanila, paalam natin. Tayo isang lahing pinili. Okay? We're chosen generation. Okay? A royal priesthood. Sabi nga nun. A holy nation. Sabi niya. Yung isang bagay, pag-aari ng Diyos. Napakaganda nun. Meron bang nag-aalala dapat kapag kasama mo ang Diyos? Di ba ang sabi ng awitin, kasama namin ang Diyos o kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Anong sabi ba? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Tama ba? O, magpupuri ka lang talaga kasi kasama mo si Lord eh. In fact, the moment na kasama mo si Lord, hindi ka naman talaga dadaan ng apoy eh. Hindi ka masasaktan doon. Bakit? Nung yung mga si Shadrach, Meshach, Abednego, nandun sila sa pugon, nagpupuri lang sila. Nagkukwentuhan nga lang sila ni Lord eh. Hindi sila natakot. Still, they praise God. At pagkatapos ng trials na yon, after that fire, napapurihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya anong sabi ni Nebuchadnezzar, yung Panginoon nyo, kailangan ko yan. Mula ngayon, walang gagalaw sa mga tao na to. Nakan nyo po ba? Nadakila ang Diyos sa kanilang buhay. Ganun natin gagawin yung dadalhin yung bad days. Nakan nyo po, na hindi ka makuwang magbugnot. Tayo po kasi kapag pangit yung days natin, yung araw natin, nagbubugnot tayo. Tama po ba? Tama ba? Mas madaling magbugnot kaysa magpasalamat sa Diyos. Tama? Tama po ba? O, ganun ba tayo? Ganun ka ba? Yung bugnot ka agad. Ganun tayo. Agad tayo nakabugnot eh, no? Wala namang dahilan. Do not entertain the words of Satan. Huwag mo entertain yung sasabihin niya, magbugnot ka. Tapos sasabihin mo, kaya ako nagagalit sa'yo. Hindi. Kaya ka nagagalit hindi sa tao na to kasi in-entertain mo si Satan sa buhay mo. Nagpagamit ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpagamit. Pag nagpagamit ka kay Satan, ibig sabihin si Satan nakikita sa'yo. Ang pangit po ni Satan sa totoo lang. Nakita niyo na ba yung itsura ni Satan? Hindi maisalarawan. Sa sobrang kapangitan, hindi mo siya kayang i-drawing. Kahit si Picasso pa yan, mahihirapan siyang i-drawing si Satan dahil sa sobrang pangit niya. Kasi makikita mo sa itsura ni Satan, puro kulukulubot lang eh. So kapag yung katabi mo, hindi mo ba nakita agad nagsisimangot? Hindi tinuro ni Lord na magsimangot ka, magbugnot ka. Kasi yung gusto nga ni Lord, talagang maganda yung pagmumukha mo. Without wrinkles, ang sabi niya, without blemish. Sabi ni Lord, tama po ba? Kaya nga, lahat ng pupunta sa langit yung walang wrinkles. Nakanyo po, ngayon, pag nakita mo yung katabi mo, may wrinkles, kaya ka pwede. Hindi ka pwede sa langit. Kung tingnan mo yung katabi mo, kung may wrinkles, hindi pwede sa langit yan. Pastor, paano malis yung wrinkles na to? May pag-asa pa yan. Hindi si Doc Pai Kalayan, hindi si Dr. Biggie Bello, si Dr. Jesus Christ ang kailangan mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangatlo,
Dito po sa verse 11 ng 1 Peter chapter 2, anong sabi niya? Basahin natin, 1 to 3, read. Amen. Napakaganda ng sinasabi rito. Pangatlong bagay, para magkaroon tayo ng good life or good lives on bad days. Pangatlong bagay, abstain from sinful desires. Sabi mo, abstain from sinful desires. Yon. Mag-abstain ka daw. Umiwas. Mag-pass ka muna. May kasalanan, pass ko pa. Pass muna ako. Okay? I-abstain. Umiwas. Tumigil muna tayo doon. Yun ang sinasabi. No? Para makaranas ka ng good life. Kasi po, tandaan natin, sa istorya sa Biblia, noong nagkaroon ng kasalanan, nung in-entertain nila yung kasalanan, nung nag-commit ng kasalanan ng tao sa Genesis chapter 3, no? Makikita natin doon nag-start lahat na magkaroon sila ng bad days. Ako nyo po, gamitin natin yung word na doon sila nagkaroon ng kamalasan sa buhay magmula nung nagkaroon ng kasalanan ng tao. Nung pumasok ang kasalanan sa tao, doon nagkaroon ng bad days. In fact, napakaganda ng buhay ni Eva at Adan nung di pa sila nagkakasala. They are living an innocent life. Wala silang kasalanan. They are free to move, to go wherever they want. Walang pumipigil sa kanila. Lagi silang masaya, maligaya sila, malulusog. Makikita natin yung kanilang buhay, napakadali ng kanilang pinagkukuhanan ng kanilang pagkain, kalat-kalat lang. Talagang meron silang abundant life, prosperous life. They are living a good life, in short. Pero nung pumasok na yung kasalanan, kasi hindi sila umiwas. Hindi sila umiwas sa kasalanan. Nung kinakalapit sila ng kasalanan, sige na nga. In-invite nila yung kasalanan, in-entertain nila yung kasalanan. So what happened? Nung in-invite nila, what happened to them? Pumasok yung curse. Pumasok yung sumpa nung sila nagkasala. And that's the time nagkaroon na ng bad days sa kanilang buhay. Gamitin ko yung word, nagka-leche-leche ang kanilang buhay. Naku niyo po? Anong nangyari sa kanila? Napag-aralan namin ito kahapon sa discipleship training. What happened to them was, yung curse, yung sumpa, napunta sa kanila. Kapag ang sumpa napunta sa tao, doon na magsisimula ang kaguluhan sa kanyang buhay. Yung ligalig, naroon na. Wala nang pahinga. Doon na magsisimulang ma-stress, ma-depress. Kaya yung time na yon, na-stress at saka na-depress talaga itong sina Adam and Eve. Bakit? Kasi dati-rati yung kinakain nila, kalat-kalat lang. Ngayon, nung pumasok yung sumpa sa kanilang buhay dahil sila yung nagkasala, hindi sila umiwas sa kasalanan, ano nangyari? Sabi ng Panginoon, mula ngayon, ang lahat ng ipapakain mo, Adan, sa iyong pamilya, paghihirapan mo. Nakuha niyo po ba? Nandiyan pa ba? So, sinasabi rito na kinakailangan talaga na umiwas tayo sa kasalanan. Every day, merong nakatakda o merong naghihintay na kasalanan. Merong tukso every day. Pagkagising mo lang, meron ng tukso eh. Pagkagising mo pa lang, may tukso na. No? At kapag tayo ay hindi iiwas dun sa tukso na yon, kasi yung awitin na, tukso, layuan mo ako, mali po yun. Hindi kailanman lalayo ang tukso. Naku niyo po, kahit anong sabihin mo na, tukso, layuan mo ako. Si tukso kasi ang gusto niya talaga lapitan ka para makahanap ng pagkakataon o ng butas para matukso ka sa kanya. Naku niyo po ba? At alam niyo po ba ang tukso araw-araw, sometimes ulit-ulit eh. Ulit-ulit. Maaari tayong matukso sa mga bagay na nakapaligid sa atin, sa ating trabaho, sa tao, everything, no? May tendency na tayo matukso. Pero ang sabi ng Panginoon, rebuke the devil and he will flee from you. Because yung temptation, ito yung weapon, isa sa weapon ni Satan. Tama po ba? Tama. Hello?
Okay. So, yung gagawin natin, yung nagtothrow ng araw, yung pumapana sa atin, yung temptation, yun yung bala, at yung gumagamit nung sling ba yun, o yung nung pana, it is Satan. So, tinatarget niya tayo. Kaya ang gagawin natin, si Satan yung ating i-rebuke. Amen? Resist the devil and he will flee from you. Tama po ba? Andiyan pa ba tayo? Kaya nga mag-abstain tayo. Ang sabing ganun, umiwas tayo sa pagkakasala. Tingnan niyo po, pag hindi ka nagkasala sa isang araw, napakasarap. Tama po? O hindi ka masaya pag hindi ka nagkakasala sa isang araw. Pastor, hinahanap ng katawan ko yung magkasala eh. Ganun ba talaga, Christians? Hello? Gusto mo, hinihintay mo ba yung bawat araw na gusto mo magkasala ka? Lalo na yung gusto mo yung asarin mo yung asawa mo, ganun. Gusto natin yan, ano, yung mga lalaki. Inaasar natin yung mga kababayan, yung babae, inaasar yung lalaki. Napipikon, yung ganun. Hindi ba masaya tayo kapag hindi siya napikon sa atin, or what? Hello? Hinahanap-hanap mo ba na talagang kailangan mag-commit ka ng kasalanan yan? Target ba sa buhay yung goal ba? Is it a goal? Na kailangan bukas makapagsinungaling ako kahit paano lang. Hello? Di ba dapat ang target natin is to live a holy life? Yung maging sinless tayo. Bakit? Kasi baka dumating si Lord sa oras na yon, sa araw na yon, at that na kanya may kasalanan ka. Paano na lang? Paano na lang? Alam niyo po, aminin natin at sa hindi, masarap pa rin, no, na bagaman nandirito tayo sa mundo, na punong-puno ng pangit na kaganapan o pangyayari o pangit na bagay, namumuhay pa rin tayo ng masagana at masaya sa piling ng Diyos. Amen ba yan? Palakpakan natin si Lord doon. Kinakailangan talaga natin, no? Kung babalikan natin itong sabi niya, mga minamahal, pinapakiusap ko sa inyo. Sabi, nakikiusap na po si Pedro. Sabi niya, bilang mga dayuhan at pinatapon, na kayo'y umiwas sa pagnanasa ng laman. Bakit daw? Kasi ito yung nakikipaglaban siya sa ating kaluluwa. Nakanya po ba? Yung kaluluwa natin, bahagi ng kaluluwa natin, again, because composition tayo ng body, soul, and spirit. Tama po ba? Tama? Kung paano mo pahalagahan yung body, tsaka yung spirit mo, take note, listen to this, napakahalaga po nito. Kung paano mo pinapahalagahan ng body at spirit mo, ito'y napakaliking impact sa ating soul. Nakuha? Nakuha po ba natin? Kasi baka sabihin nyo, Pastor, ano ba yung pagkakaiba ng spirit sa soul? Sa susunod, pag-usapan natin. Pero kung titingnan natin to, no, nagkaroon ng una, ang nilikha ng Diyos is body. Tama po ba? Tama. And then, He gave us spirit. Tama. So, and then yung soul. So, makikita natin dito, kung paano tayo mamuhay physically at spiritually, nagkakaroon ng napakalaking epekto sa ating soul. Because it is our soul that suffers. It is our soul that enjoy that benefit. Kung pinapahalagaan mo ang body mo, mas gusto mo yung magpakasaya, kasama yung mga tao, mga barkada mo, mga nagbibisyo, magsasuffer ang kaluluwa mo. Nakuha niyo po ba? Hindi ka nagpupunta sa Bible study, hindi ka nag-attend ng church. Siyempre, yung spiritual mo humihina. Tama, hindi mo dinadala yung katawan mo sa church or what? So, mga Bible studies. And then, yung spiritual life mo, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nanalangin, hindi ka nag-worship, hindi ka nag-meditate. Dahil lagi nga nating inuuna yung katawan, yung mga pangarap ng katawan, yung gustong iparana sa katawan, at ang spiritual life mo ay nangihina, magsasuffer yung soul mo sa impyerno. Ngayon, di ba pastor, soul na lang yan. Wala nang pakiramdam yan. Pag namatayan, wala na yan. Sino nagsabi? Tandaan nyo, kung bakit kayo nakakaranas ng kalungkutan, kung bakit ka nakakaramdam ng kirot, ng hapdi, it is because of your soul. Nakuha nyo mo ba, church? Kaya ka nakakapag-isip. Because of that soul. Nakuha? Kaya nga kung tayo, masyado natin pinapahalagahan itong ating katawan. At
pinapalagpas natin yung spiritual life at kontento ka na sa Sunday, nag-attend ka ng Sunday, attend ka lang ng attend ng Sunday. Pagka spiritual, dinadayet natin. Nakadayet tayo spiritually. Dahil nga, masyado mong pinokus sa katawan. Gusto mo kasi yung katawan mo, may bagong damit, makabili ka ng mga sasakyan, mapunta sa ibang lugar. Ito yun. Pero tandaan nyo, church, hindi madadaya ang Panginoon. Alam niya ng kaisipan natin, ang puso natin, ang talagang pinapahalaga natin is yung ating body. Alam ni Lord yun. Alam ng Holy Spirit yun. Tandaan niyo yan. Kung nakakapagsinungaling tayo sa ating mga kapatid, no, hindi, ako very spiritual. Alam ni Lord, because we don't have time to strengthen our spirit. Nakafocus tayo sa body. So kapag nakafocus ka sa body, yung soul mo, pupunta sa impyerno yan. Nakuha? Kasi nakafocus ka dito sa body eh. Kung ano yung malalasap niyang masarap eh. Hello? Yung gusto mo mas lalo, gusto mo hihiga lang. Kung ano ba yung konting sakripisyo, punta ka sa church. Ano ba yung konting sakripisyo, magbasa ka ng Bible. Ano ba yun? Ano bang konting sakripisyo yun? Kaunti lang yun. Kumpara sa benefit ng kaluluwang mo pag ikay namatay. Maaring ngayon, hindi natin nararanasan. Parang sinasabi natin, kailangan ang katawan na to magpagod, magtrabaho, gawin lahat. No? Upang nang sa ganon, ay matiyak ang kinabukasan. Kaya hindi nyo ba nakikita yung sanang hanap buhay natin o yung mga possession na meron tayo na nagbibigay sa atin dapat ng kagalakan ay nagiging dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Tama po ba? Gusto natin pagaanin yung buhay natin eh. Para maging magaan yan, kailangan may computer ka, may cellphone ka, may sasakyan ka, may bahay ka, and so on and so on. Parang kapag meron ka nito, magiging magaan, mahayahay ang iyong buhay. Pero kung titignan mo, kung iisipin mo talaga, pinapahirapan ka nito eh. Sasakyan, kailangan mo ng gas. Tama? Kailangan mo yung maintenance niyan. Kailangan mong irehistro. Ang dami. Ang dami. Hindi tayo dapat nakapokus sa mga ito. No? Kasi maaaring itong mga bagay na ito na tinuturing natin na magbibigay sa atin ng magandang buhay, ng maayos na buhay, ay maaaring ito rin yung mga bagay na magdudulot sa atin ng bad days. Naku niyo po ba? Or bad life. Are you there? Tingnan nyo. Pakaisipin natin. Pakaisipin natin. Yung bang trabaho mo talaga, binubuhay ka ba talaga niyan? Napapasaya ka ba talaga niya o na-stress ka? Napagkayari mo nagtrabaho, paghawak mo ng sweldo mo, hindi enough. Parang kulang yung trinabaho mo sa sweldo mo. Tingnan po natin yun, no? Yung pangatlo, dito sa verse 12, punta po tayo. Sa 1 Peter chapter 2, verse 12. Ito yung pangatlo. Basahin po natin, 1, 2, 3, read. Amen. So napakaganda yan, no? Sabi niya, how to live a good lives on a bad days. Una, number 1, be the church. Tama? Pangalawa, learn to praise God. Okay? Pangatlo, abstain from sinful desires. Pangapat, sabi mo, choose peace. Napakadali lang. Kasi nasa sayo lang naman yun eh. Di ba? Kung gusto mo magpadala sa panahon na to, nasa sayo yun. Kung gusto mong maligalig, it is your choice. Tama ba? Kung gusto mo maging payapa sa gitna ng bagyo, then, it is our choice. Tayo kasi yung pipili eh. Tama ba? So, time to time, kung ano man ang nararanasan natin, piliin pa rin natin magkaroon ng kapayapaan. Kasi dito tayo dinesign ni Lord. Remember, we have the fruit of the Holy Spirit. Tama. At ang sabi ng Bible, you will know them by their fruit. Tama po ba? Kailangan yung bunga maipakita.
mag-manifest. Sabi mo, manifest. Maipakita. Kailangan yung pagiging Kristiyano, because I am a church, ang sabi nung una, and I praise God, and I abstain from all sinful desires, then, I need to choose peace. Kaya nang gagawin ko, pipiliin ko maging mapayapa sa gitna ng bagyo. Alam ko nang bumabagyo, yung mga gamit natin. May magagawa ba yung pagkataranta? Nasusunog yung bahay mo. Ay, sunog. May magagawa ba yan? Meron ba? Mag-hysterical ka, meron? Wala. Kasi tayo masyado tayong overacting Yung minor, ginagawa nating major. Ay, may kinis siya, panas. Langgam lang yun, sister. Masyado ka namang hyper. Di ba? But, pwede bang gato? Ay, may langgam. Di ba pwedeng ganon? Ay, nasusunog Sunog. Hindi ba pwedeng ganon? Bumbero. Di ba? Ang sinasabi lang natin, dapat meron pa ring kapayapaan. Naka niyo po ba? May kapayapaan pa rin dapat. Sa gitna nung magulo na nga makikigulo ka pa. Kaya po pala ang sabi ngayon, na ang mundo ay binabawasan nila ng tao. Totoo po yun. Kaya maraming mamamatay Pag sinabi palang babawasan ng tao, meron silang ginagamit na term Hindi nila sinabing direkta tao Ang sinasabi niya, dahil yung tao masyadong maingay at ang tao ay nagbubuga ng tayong carbon dioxide Nakanya po ba yan? Nagbubuga tayo So, ang sinasabi nila, nasisira yung ozone layer, yung nature, yung kalikasan dahil sa mga tao. So, ang sabi nila, ang purpose nila is to lessen the carbon dioxide, CO2. Bawasan daw. Pero kung titignan natin, yung terminology nilang yon, ang ibig lang sabihin, bawasan ng tao. Kasi masyado nang magulo. Ngayon, kung nais mong maging bahagi sa pagbabawas nila, talagang mag-ingay ka, talagang maging magulo ka, maghurmentado ka. Pero ang isang buhay na payapa, tandaan natin yan, dahil kasama niya ang Panginoon, mas magkakaroon talaga siya ng kagalakan, ng mahusay na pamumuhay. Makakapag-isip siya ng mas maganda. Tama po ba yan? Amen? Kasi ganun tayo, masyado tayong nagde-decide ng mabilisan sa ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, huminahon ka, maging kalma ka lang. Sabi mo sa atin mo, kalma ka lang. Masyado kasing hysterical yung di ba? Hey, Diyos ko, sabi niya, pagaman mali yung word niya, Diyos ko, wala tayo ng abiyos. Wala nang bigas. Ay, naku, makalaro tayo niya bukas. Paano tayo bukas? Nag-hysterical ka na. Payapa ka lang, easy ka lang, kasi hindi ka makakapag-isip. Tama po ba yan? Okay, easy ka lang. Ngayon, ito pong sabi ng Hebrews. Hinihikayat tayo ng Hebrews, Sabi niya, Hebrews 12:14, make every effort to live in all men. Sabi niya, make every effort to live in all men. Gawin mo lahat ng makakaya mo para makapamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Magkakaroon ka ba ng kapayapaan kung yung tao na nasa tabi mo ay ayaw mo? Alam mo, magnanakaw yan, magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Alam mo, drug addict ka, magkakaroon ka ba ng kapayapaan? And yet, ang sabi ng Panginoon, dapat lang payapa ka lang. Hindi mo uunahin yung pangamba mo, hindi mo uunahin yung takot mo, hindi mo uunahin yung pagdududa mo. Kumalma ka lang at peace ka lang because meron kang Jesus sa puso. Amen po ba yan? May Jesus ka. Maging payapa ka lang. Amen. Tingnan yung Romans chapter 12, verse 18. Tingnan natin. Ang sabi niya, Romans 12:18, kung maaari, sabi niya, please lang, kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng payapa sa lahat ng mga tao. As much as possible. As far as possible. Sabi ganon.
Hanggang saan ba yung kaya mong isapamoy na may kapayapaan? Hanggat maaaring kaya mong mamuhay ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Okay? Hindi yung magtitis ka ganyan lang. Nakuha niyo ba? Kailangan, habaan mo pa. Habaan mo pa. Yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo, yung pagtitimpi mo, habaan mo pa siya. Nakuha niyo ba? Kaya ang sabi, as much possible, if it is possible, kung talagang, kung maaari lang, kung kaya mo, as far as depends on you, nasa sayo naman daw yan eh. Tayo yung may hawak niyan eh. Tama mo ba? Kontrolado talaga natin yung emotion natin eh. That's why we need to choose peace. Ikaw yung nakakaalam niyan eh. Ikaw yung nakakaalam niyan. Kung nasa saya, kung talagang mag-hysterical ka o hindi, it is how you react doon sa sitwasyon. Paano ka ba magre-react doon sa sitwasyon? Magagalit ka ba? O tatalikuran mo ba? Magtatago ka? Tatakbo ka? Anong gagawin mo? Anong reaksyon ang dapat mong ipakita sa panahon ng bad days? Pero ang sinabi ng Panginoon, be still. Pag sinabing be still, kaakibat nito yung may kapayapaan. May pag-ibig. Be still. Tapos ang sabi niya, sa iyong pagiging still, sa iyong pagiging mahinahon, know that He is God. Alam ko, Panginoon, dahil nandun yung kapayapaan, pinili mo maging payapa, maging mahinahon. 1, 2, 3, magiging mahinahon ako, magiging payapa ako. Pwede ba yun? Magtitimpi ako. Tapos gagawin mo, Lord, ayokong sa mga kamay ko, itong mga kamay nito ay siya yung gagamit ng dahas or gumante. Sabi natin, Lord, ikaw na. Alam kita, kilala kita, Panginoon. So sa panahon ng ating kapayapaan, dahil pinili natin yung kapayapaan, doon mo makikita at makikilala ang Panginoon yung kapangyarihan niya. Kasi pag nag-hysterical ka, wala eh. Hindi ka makakapag-isip ng maayos. Tama po ba? Tama ba? Siguro yung may isip mo lang, alam mo, pag nasusunog, siguro magbuhat mo yung ref. Ayaw mong buhatin yung ref. No? Na talagang maitatakbo mo yung ref. Ganun lang. Pero hindi naman dapat itakbo kasi yung sunog nasa kabilang kanto pa. Sunog, tapos tumakbo ka, di ba? O kaya pinasok mo yung bahay ng iba. Bahay mo pala yung nasusunog. Naku niyo po ba? So, magkakaroon lang ng lumalala lang yung sitwasyon lagi o lalo. Kaya sabi ng Panginoon, we must have a good life on bad things. Kailangan ganun pa rin yung ating buhay. Mabuti pa rin, maayos pa rin. Tama po ba? Kailangan nating maunawaan, no? Na yung sinasabi ng Panginoon, pinili niya tayo. Pinili niya tayo upang ganito tayo mamuhay. Na as if ang ating pamumuhay ay gaya ng sa langit dito sa lupa. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Because we are citizens of heaven. Di ba yung mga Pilipino, si Brother Edwin, Brother Edward, sila Ronald, yung mga nagpunta na ng mga abroad. Di ba? Kahit nasa abroad ka, pinapakita mo pa rin yung pagiging Pilipino mo. Tama po ba? Amen? Sabi, kung gusto mo raw makita kung may Pilipinong nakatira sa isang bahay sa abroad, tingnan mo kagad yung banyo niya. May tabo. Alam niyo po ba yan? Pag sa isang bahay, sa ibang bansa, at may tabo, may Pilipinong nakatira doon. Or na-adapt na niya yung buhay ng Pilipino. Or may nakasama siyang Pilipino. Kasi Pilipino lang ang gumagamit ng tabo. Nakanya niyo po ba yan? So, ganun. Ngayon tayo, habang nandito tayo, dahil sabi ng binasa natin kanina, itinapon lang tayo dito. We are strangers here. Nakanya niyo po, sanay tayong may kapayapaan sa langit. Amen po ba? Yung iba hindi pa naka-experience na kapayapaan na gaya ng sa langit habang naririto siya. Kasi magkakaroon ka lang naman ng peace if you have Christ in your life. Kaya makikita mo talaga yung mga tunay na Kristiyano, tunay may kapayapaan eh. Kapag mayroong pangit na dumarating sa kanilang buhay. Paano siya nagre-react kapag may pangit na kaganapan sa kanyang buhay? Makita nyo, kapag may nangyari kagana pangit sa kanyang buhay, doon mo makikita talaga kung talagang tunay siyang Kristiyano, kung talagang naisa sa pamuhay niya yung bawat narinig ng mensahe. Dito mo makikita. Para bang sinasabi, alam mo kung sino yung mga nakikinig nung nag-i-explain or nagdi-discuss si teacher sa pamamagitan ng exam.
Tama? Amen po ba? Meron kasi yung nangongopya, ibig sabihin gaya-gaya lang. Ay, ganito sila, dapat manalangin din ako ganito. Hindi. Dapat ito'y bunga o udyok ng banal na spirito. Amen po ba? That's why you cannot fake peace. Hindi mo pwedeng dayain ang peace. Makikita at makikita yan. No, dito sa atin, sometimes may nakikita ko talagang payapang-payapa siya. Nakapikit. Habang nakikinig ng Word of God, talagang tulog na tulog, payapa. Huwag niyo silang gigisingin. Bayaan niyo lang sila. Amen po ba yan? Payapa siya. Mas pinili kasi nilang matulog eh. Mas pinili nilang maging payapa sa oras na yun. Magulo si pastor, maingay si pastor, tulog na lang ako. Tulugan ko siya. Siguro naman kung meron mang uri, kung sinabi ko nga sa inyo last time, no, dahil nag-o-online kayo kapag nagba-Bible study or sometimes nag-o-online kayo kapag worship service, baka maligtas kayo online. Habang nasa langit, baka nakikita nyo kami doon, nagpupuri, o para ka na rin nandoon. Pinanonood nyo kami online. Do not expect na maliligtas kayo physically na nandoon kayo sa langit. Kasi kung online lang kayo, online born again, online din salvation na mararanasan nyo. Okay lang ba yan? O, ngayon, kapag natutulog lang kayo sa church, sa panaginip lang kayo maliligtas. Gusto mo ba yan? Kasi tinutulugan mo lagi si pastor. O syempre natutulog ka. O nakuha, na-rapture yung mga Kristiyano. Ngayon, dahil tulog ka, sa panaginip lang pala. No? Sa panaginip ka na lang. Kaya mas maganda, habang naririto pa tayo, no? Ibigay natin yung ating buhay sa Diyos. Ibigay natin yung ating puso. Kasi alam niyo po ba, as I see the world today, paikli ng paikli ang number of days. At ang sabi ng Panginoon, hindi na magtatagal yan. Siguro dahil hindi nyo lang nararamdaman yung nararamdaman ko at hindi nyo napapanood o hindi nyo alam yung laman ng Bible. At akin po kasing nagiging batayan ang Bible sa kung anong kaganapan ngayon. Sabi ko po sa inyo, in few years time,